Pagkatapos, lumapit ang si Jizang at bumulong sa tainga ng matanda. Napatalon ang matanda at napasabi, "Ano? May ganoong pangyayari pa pala." Tumingin si Jizang sa makinang panukat ng lakas sa tabi, tinitigan ito ng matagal, at nag-aalalang nagtanong, "Kumusta ang makina sa panig mo? Palitan mo na ng mas mataas na antas. Huwag na nating ipahiya ulit ang sarili. Hindi tayo pwedeng mapahiya sa pagkakataong ito." Itinuro ng matandang iyon ang daliri, ngumisi, at may kumpiyansang sinabi, "Hoy! Maging panatag ka, 100%. Ang makinang ito ang pinakamataas na antas. Imported ito mula sa Japan. Ang limitasyon ng pagsukat nito ay umaabot sa 770,000. Kahit isang mandirigma na antas 6 ang dumating, walang problema. Huwag mong sabihin sa akin na ang batang iyon ay isang grandmaster, ha? Diyos ko, ano ba itong sinasabi ko? Isa lang siyang estudyanteng lalaki. Maliit na bagay lang. Lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Maging panatag ka, haha." Pagkatapos, tumawa pa siya ng bahagya at sumigaw ng malakas, "Batang nagngangalang Lu Sheng, tama ba? Pasok dito. Oras mo na." Nang marinig ng binatang si Lu Sheng na tinawag ang pangalan niya, pumasok siya. Mula sa malayo, naramdaman na ng matandang tagasuri na iyon na may kakaiba, nagtataka. Nang makarating si Lu Sheng sa harap niya, isang napakalakas na itim at pulang aura ang lumabas. Nagliwanag ng pula ang mga mata ng binata, umitim ang buong mukha, parang isang halimaw. Ang eksenang ito ay nagpatakot ng husto sa matandang tagasuri. Ngumiti ng malapad ang binata at nagsalita, "Ginoong tagasuri, ako po ang kalahok na may numero 00565 mula sa lungsod ng Baihi, nagngangalang Lu Sheng." Nanginginig ang buong katawan ng matandang tagasuri na iyon, pilit na ngumingiti, nauutal ang bibig, Pagkatapos, itinuro niya ang daliri, Lu Sheng. Pakiusap, pumunta ka sa harap ng makinang panukat ng lakas sa labanan at simulan ang pagsusuri. Pumunta ang binata sa harap ng makina at tiningnan ito. Agad na nagtanong ang matandang tagasuri, "Lu Sheng, handa ka na ba?" Hindi nagmadali si Lu Sheng. Dahan-daang sumagot, "Ginoong tagasuri, sandali lang po." Pinagpawisan ng malapot ang matandang tagasuri, nanlaki ang mga mata nang may makita. Si Lu Sheng ay nag-iipon ng enerhiya. Naglabas ang buong katawan niya ng aura na 100 beses pang mas malakas. Ang serye ng aura ay nagbago mula lila patungo sa matingkad na pula na parang nagliliyab na apoy. Isang serye ng kakaibang tunog ang lumabas mula kay Lu Sheng, at agad na sinundan ng isang nakakasilaw na gintong liwanag. Kinailangan ng dalawang tagasuri na takpan ang kanilang mga mata dahil sobrang tindi ng liwanag. Ang isang tagasuri ay nanlaki ang puti ng mata, isang kamay ang nakahawak sa ulo, isang kamay ang mahigpit na nakakapit sa upuan, nakabuka ang bibig, sumisigaw sa takot, "Ha? Anong tunog yun? Sinasabi mo sa akin na estudyante yan na kumukuha ng exam." Sa mga sandaling ito, iniisip ni Lu Sheng, pigilan ang lakas, focus, sumabog, tumagos sa kahinaan, lahat ng sangay, lahat ng kakayahan. Perpektong landas ng martial arts. Unang anyo, nagliyab ang mga mata ng binata. 20 beses na lakas ng bituin. Nang makita ang kakayahang ito, ang taga-sureng iyon ay parang gustong maging bato. Nakanganga, hindi makapaniwala ang mga mata sa kanyang nakikita. Ito ay kakayahan ng Grandmaster. Naghahanda si Lu Sheng na magpakawala ng suntok. Sa sandaling ito, may determinasyon sa kanyang mga mata. Ito ang unang beses kong pagsamahin ang lahat ng aking katayuan, estado, kondisyon. Gusto ko ring malaman kung ano ba talaga ang tunay kong lakas ngayon. Agad pagkatapos, ibinuhos ni Lu Sheng ang lahat ng lakas sa kanyang suntok. Walang makita kundi ang nakakasilaw na gintong liwanag na sumasabog. Rumble. Isang nakakagimbal na tunog. Sa gusali ng graduation exam, may isang taong nakaupo at naglalaro ng chess. Isang galaw, checkmate. Sa labas ng silid, may tumawag, Presidente, Direktor.
Ang nasa harap ay si Direktor Tu Ziyaw, ang pinuno ng komite na nag-oorganisa ng graduation exam sa lungsod ng Baihe, at presidente ng Martial Arts Association ng lungsod ng Shuihai. Para maiwasan ang pandaraya, inimbitahan ng komite ang mga presidente ng Martial Arts Association mula sa ibang mga lungsod para maging pinuno. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, kinamot ng pinuno ng edukasyon ng lungsod ng Baihe, si Direktor Leo, ang kanyang ulo at sinabi, talo na naman ako. Ang galing nyo pong mag-chess, Presidente To. 7 beses na akong sunod-sunod na natalo. Ayoko na. Hinaplos ng si Jito ang kanyang baba at tumawa, hahaha. Isa lang akong sundalong mandirigma, paano ako gagaling sa chess? Masyado nyo po akong pinupuri. Kasabay nito, isang babaeng may gintong buhok ang nagmamadaling tumakbo papunta, mukhang nagmamadali. Presidente To, may mahalagang bagay po akong kailangang iulat. Ang taong iyon ay nakatuon sa paglalaro ng chess, hindi man lang lumingon. Sumigaw siya ng malakas, hindi mo ba nakikitang may bisita ako? Anong bagay yan, sabihin mo. Nauutal ang babaeng may gintong buhok, mahirap pong ipaliwanag. Sa madaling salita, may isang kalahok po sa lungsod ng Baihe na sinira ang isang buong bungkos ng karayom pangkuha ng dugo. Ang taga-surang namamahala ay humihiling ng mas mataas na antas na karayom pangkuha ng dugo. Dahan-daang sinabi ni Jito, bawat silid ng pagsusulit ay binigyan ng isang kahon ng mataas na antas na karayom pangkuha ng dugo, hindi ba? Ganyang kaliit na bagay, kailangan pa bang itanong sa akin? Sumagot ang babaeng may gintong buhok, ang karayom pong nasira ay yung mataas na antas na karayom. Nang marinig ito ni Jito, pinagpawisan siya ng malapot. Ang espesyal na karayom pangkuha ng dugo na para sa mataas na antas ay nabali. Natapos na niyang pandayin ang katawan. Pagkatapos, itinuro ni Jito ang daliri, bilisan mo. Kunin mo agad ang pinakamataas na antas na espesyal na karayom mula sa control room at dalhin dito. Kunin mo na rin ang personal na file ng kalahok na iyon dito para makita ko. Ibinigay ng babaeng may gintong buhok ang file ni Lu Sheng. Naihanda ko na po, pakiusap po, tingnan nyo. Mabilis na tiningnan ni Jito at Jilio ang file. Pagkatapos makita, yumuko si Jito at malalim na nag-isip sandali. Pagkatapos, lumingon siya kay Direktor Leo at binati ito, Direktor Leo, binabati kita. Nagpasalamat si Jilio, hehe, swerte lang po. Swerte lang. Sa pagkakataong ito, nakikiswerte lang din po ako sa tulong ni Presidente To. Hindi ko inaasahan na magdadala ng ganito kalaking swerte si Presidente To. Tiningnan ni Jito si Jilio na kalmado lang at nagtanong, Direktor Leo, tila hindi ka naman nagulat. Ngumiti ng bahagya si Jilio at sumagot, Diyos ko. Paanong hindi magugulat, pero sa puso ko, medyo may kumpiyansa pa rin ako. Presidente To, marahil alam niyo po ang tungkol sa Eastern Military Region na taon-taon ay nagsasagawa ng pagpili para sa bituin ng Kiming General, hindi po ba? Ang batang nagngangalang Lu Sheng na ito ay ang bituin ng Kiming General sa batch na ito. Hindi lang iyon, ang henyong ito ay isa ring sikat na martial arts star sa buong lungsod ng Baihe. Nang marinig ito, medyo nagulat si Jito at naunawaan na ang sitwasyon. Kaya pala, pagkatapos, naisip niya, napakagaling. Sa lakas na ito, hindi lang siya kwalipikado na makipaglaban para sa pagiging numero 1 sa antas probinsya, ang batang ito ay talagang matatag nang nakaupo sa trono ng pagiging numero 1. Direktor Leo, tara na. Tingnan natin ang henyong ito. Sayang naman kung hindi natin makikita ang ganitong henyo. Bigla, sa mga sandaling ito, nagkaroon ng napakalakas na pagyanig. Ang lupa ay marahas na umuga. Anong nangyayari? Nawalan ng balanse si Jito, habang si Jilio ay napasuporta ng kamay sa lupa. Napasabi si Jilio, lindol. Agad na sinabi ni Jito, hindi ito mukhang lindol. Nararamdaman ko ang pinagmulan ng pagyanig dito lang sa malapit.
Sa direksyong iyon ang silid ng pagsusuri ng lakas sa labanan. Ano ba talaga ang nangyari sa silid na iyon? Sa kasalukuyan, sa loob ng silid ng pagsusuri ng lakas sa labanan, tanging si Lu Sheng ang nakatayo sa gitna ng makapal na alikabok. Isang tagasuri ang bumagsak sa lupa. Ang makinang panukat ay tumalsik, dumulas ng malayo, lumikha ng malalim at mahabang uka sa silid. Mukha itong isang bante ng mga guho. Nanlaki ang mga mata ng dalawang tagasuri, nakanganga. Ano? Ang makina na kayang sukatin ang lakas sa labanan ng mataas na antas na mandirigma na umaabot sa antas 6, nasira ng isang suntok. Ang isang suntok niya ay lumampas sa 970,000 puntos ng lakas sa labanan. Tiningnan ng binatang si Lu Sheng ang resulta niya, sa ibang salita, ang idinulot niya, at marahil ay kontento na sa kanyang pagsusulit kanina. Ang mukha ng binata ay napaka-inosente, ha? Wala naman akong ginawa, May ibang sum-iron ng silid, hindi ako, ha? Ginawa ko lang ang pagsusulit. Huwag niyo akong sisihin. Huwag niyo akong sisihin, ha? Mabilis na tumakbo sina Direktor To at Direktor Liu papunta sa lugar at nakita lamang ang isang tanawin ng mga guho. Ang silid ay ganap ng nasira. Nagmamadaling nagtanong ng malakas si Direktor To, "Hoy, anong nangyari dito?" Sumugod ang tagasuri na nakaluhod, umiiyak na parang bata dahil sa sobrang takot. Direktor 2, sa wakas, dumating din kayo. Itinuro ng taga-surang iyon si Lu Sheng na dahan-daang lumalapit. Siya ay isang Grandmaster. Nang marinig ito ng binatang si Lu Sheng, labis siyang nagulat. Itinuro niya ang sarili, nagtataka, "Ha? Ako ba ang tinutukoy nila?" Pagkatapos marinig ang natatarantang tagasuri na nagsabing si Lu Sheng ay isang Grandmaster, agad na nag-utos si Direktor To sa ibang mga kalahok na lumabas muna at pinahintay sandali ang mga nasa labas. Pagkatapos, agad siyang umalis para mag-ayos na magpadala ng isang makinang panukat ng lakas na pang-Grandmaster. Bilisan nyo. Ang dalawang tagasuri, pinagpapawisan ng malapot, ay nagmamadaling sumagot, "Opo. Opo." Tumingin si Direktor To sa paligid ng lugar at naisip, ang lakas ng suntok na kayang dumurog ng bato. Ang pangyayari ngayon ay tiyak na magiging isang alamat. Tunay ngang isang bayani sa murang edad, napakataas ng talento. Lumapit si Direktor Liu kay Lu Sheng. Sa ilalim, nabutas pa ng malalim ang lupa. Ngumiti siya at sinabi, "Maging panatag ka, Lu Sheng, walang sisisihin sa iyo. Huwag kang masyadong mag-isip." Hindi niya kinalimutang paalalahanan, "Maghanda kang mabuti, pagkatapos makipagtulungan ka sa amin para ulitin ang pagsusulit." Nang malapit si Direktor Liu kay Lu Sheng, agad niyang naramdaman, sa paglapit pa lang, mararamdaman na ang aura ng isang martial artist na pinanday ng libu-libong beses. Kung hindi niya mismo nasaksihan, sino ang maniniwalang may ganitong 18 taong gulang na martial artist? Isang oras ang lumipas, naihanda na ang lahat ayon sa kahilingan. Itinuro ng tagasuri ang daliri at tumawag, "Presidente To, lahat ng mataas na antas na kagamitan ay nadala na rito. Maaari nang simulan ang paghahanda para sa pagsusulit." Kumuha siya ng isang malaking kulay gintong hyringilya, hindi alam kung anong materyal ang gawa, pero mukhang napaka-high-end. Agad na sinabi ni Direktor To, "Unahin nating suriin ang chi at dugo." Mabilis na nakipagtulungan si Lu Sheng at inilahad ang braso para kunan ang dugo ni Direktor To. Malakas na itinurok ang hyringilya sa braso ni Lu Sheng. Pagkatapos ng 3 pagsubok, sakalang nagtagumpay. Agad na kumuha si Direktor To ng isang tubo ng dugo, pagkatapos ay nagpatak ng ilang beses para suriin. Ngunit kakaiba ang dugo ni Lu Sheng, matingkad na pula na may kasamang kulay amber na kinang. Tiningnan ni Direktor Liu ang patak ng dugo at pinagpawisan ang buong katawan. Makalipas ang ilang sandali,
Itinuro niya ang daliri at nasabi ang ilang salita, namumuo, hindi natutunaw, kasing lapot ng mercury. Ito ang dugo ng isang Grandmaster. Sa mga sandaling ito, sumingit si Direktor To, hindi, kulang pa ng kaunti. Nakakita na ako ng tunay na dugo ng Grandmaster. Ang dugo ng Grandmaster ay talagang namumuo na parang perlas. Parehong mas mataas ng kaunti ang lapot at pamumuo nito. Nagpatuloy si Direktor Leo, pero ang dugong ito, kumpara sa edad niya, ay sobrang nakakagimbal na. Agad pagkatapos, inilagay ni Direktor To ang tubo ng dugo sa makinang pansuri ng chi at dugo. Click! Sa maikling panahon, lumabas na ang resulta sa panel, halaga ng chi at dugo, 1,233.56 antas ng martial artist, antas 6 na tiningnan ni Direktor Leo ang resulta na lumabas at napahawak sa ulo, napapasabunot. Halaga ng chi at dugo na mahigit 1,200. Martial artist antas 6. Sa buong lungsod ng Bayhi, hindi. Kahit sa kasaysayan ng graduation exam ng buong probinsya ng Dunning, hindi pa nagkaroon ng ganitong resulta. Masayang lumapit si Direktor To kay Lu Sheng at sinabi, magaling. Napakagaling. Lu Sheng, binasag mo ang record ng halaga ng chi at dugo ng probinsya ng Dunning. Malamig lang na sumagot si Lu Sheng ng 2 salita, ayos lang. Nang marinig ito ng taga-suri, parang gusto niyang matamba. Ganito na, ayos lang, pa rin. Sobrang nakakatakot, sobrang kahanga-hanga, hindi ko na kaya. Pagkatapos ng halos 1 minuto at kalahati para kumalma, lumapit ang taga-suri sa makinang panukat ng lakas sa labanan na pang Grandmaster at sinabi, Presidente To, na-adjust na po ang makina ng pagsusuri. Iginawi ni Direktor To ang kamay kay Lu Sheng, habang mainit pa ang bakal. Halika, sukatin natin ang iyong lakas sa labanan index. Pumunta si Lu Sheng sa harap ng makina. Samantala, sumulyap si Direktor To sa makina at naisip, itong makinang panukat ng lakas na pang Grandmaster ay halos bago pa. Dahil sa buong lungsod ng Bayhi, iilan lang ang kayang gumamit ng makinang ito. Ngayon, isang binatang bata ang gagamit nito. Itinuon ng binata ang lakas sa kanyang kamao, malakas na nagniningning ang gintong liwanag na may intensyon ng Grandmaster. Pagkatapos, nagpakawala si Lu Sheng ng isang napakalakas na suntok. Rumble. Isang malakas na pagyanig. Nagliyab ang liwanag, nakakasilaw. Kinailangan ni na Direktor To at Direktor Leo na takpan ang kanilang mga mata dahil sa sobrang lakas ng binatang si Lu Sheng. Personal na nasaksihan ni Direktor To ang suntok na ito, nanlaki ang mata at napasabi, ito talaga ang intensyon ng Grandmaster. Walang duda, ang bagay na hinahangad ko sa loob ng maraming taon, ngayon ay lumitaw sa isang 18 taong gulang na binata. Paanong hindi ito makakagulat? Si Direktor Leo naman ay pinagpawisan din ng malapot, nakanganga ang bibig. Malinaw na, ang landas patungo sa antas 7 Grandmaster ay ganap ng nabuksan. Sa ganitong takbo, sa maikling panahon lang, magiging isang batang Grandmaster siya. Ang suntok ni Lu Sheng ay bumaon ng malalim sa bakal ng makinang panukat. Tinitingnan ang marka na iniwan niya pagkatapos ng makapal na itim na usok, mukhang kontento si Lu Sheng. Agad na lumitaw ang resulta, lakas sa labanan, 1,600,000 nang makita ang resultang ito, hindi na itago ni Direktor Leo ang kanyang tuwa at napatawa. Ang lakas sa labanan ay umabot na rin sa pamantayan. Bagamat kulang pa ng kaunti, karapat-dapat na rin siyang maging isang paparating na Grandmaster. Samantala, kinagat ni Direktor To ang kanyang kuko, nakaramdam ng kaunting pagtataka. May mali. Lu Sheng, mayroon kang lakas ng Grandmaster, bakit hindi mo ginamit ang Chi Force? Nang marinig ito ni Direktor To, naalala rin ni Direktor Leo. Lumapit siya kay Lu Sheng at nagtanong, oo nga, nasaan ang Chi Force mo? Nagliwanag ang gintong liwanag sa palad ni Lu Sheng, at agad sumagot ang binata, hindi pa po ako umaabot sa antas 5, hindi pa nabubuo ang Chi Force. Ang sobrang tapat na sagot ni Lu Sheng ay nagpagulat kina Direktor To at Direktor Leo. Ano?
Hindi makapaniwala si Direktor Leo at napasabi, Diyos ko. Hindi pa umaabot sa antas 5 pero nakakasuntok na ng may lakas ng Grandmaster. Lumingon si Direktor To kay Direktor Leo, binabati kita. Sa hinaharap, ang lungsod ng bayhi ninyo ay magkakaroon na ng isang Great Grandmaster. Tunay ngang parang isang banal na dragon na bumaba. Nang marinig ito ni Direktor To, labis na natuwa si Direktor Leo. Kinuyam niya ang 2 kamao. Banal na dragon. Banal na dragon. Ha ha ha. Ang lungsod ko ay magkakaroon na ng isang banal na dragon na lilito. Pagkatapos, lumingon siya at itinuro ang lalaking nakasalamin at puting damit, bilisin mo. Ipaalam mo kay Presidente Siang at sa Eastern Military Region umalis si Lu Sheng sa silid ng pagsusulit, bumalik sa paradahan. Itinaas ng binata ang kamay at tumawag, Tay. Nakita ng ama ni Lu Sheng ang binata na bumalik at nagtanong, Sheng NHI, kumusta ang exam? Naibigay mo ba ang lahat ng lakas mo? Nanlaki ang mga mata ni Lu Qinghe at nagtanong, Kuya, sabihin mo na. Kami ni tatay ay sabik na. Marahang sumagot ang binata, medyo mas maganda kaysa inaasahan. Kung pupunta sa kabisera, tiyak na walang problema. Itinaas ni Lu Qinghe ang 2 kamay sa tuwa, ang ibig mong sabihin, pwede kang maging numero 1. Haha, may kuya akong numero 1. Pagkatapos, ngumiti siya ng malapad. Kumuha silang 3 ng ilang litrato bilang alaala-alaala ng graduation exam ni Lu Sheng. Pagkatapos ng ilang panahon, sinuri muli ng binata ang sistema para sa kanyang impormasyon ni Lu Sheng, pangalan, Lu Sheng kasarian, lalaki haba ng buhay, 297 hanggang 477 lakas sa martial arts antas 8, timeline, sa edad na 8, naging martial artist antas 2, gumulat sa lungsod ng bayhi. Pagkatapos, inirekomenda ng Martial Arts Association ng lungsod ng bayhi para sumali sa Dunning Province Talent Training Camp, naging numero 1. Sumali sa pagpili para sa Kiming General Star ng Eastern Military Region ng taong iyon, nakuha ang titulong Kiming General Star. Sa parehong taon, nagtapos na may pinakamataas na marka sa buong bansa, pumasok sa 7th Martial Arts University sa kabisera. Pagkatapos ng 2 taon ng pag-aaral, pumasok sa Eastern Military Region, na-promote sa Major. Sa edad na 32, naging Grandmaster. Sa edad na 54, naging Great Grandmaster. Sa edad na 60, naging isa sa 4 na general ng Eastern Military Region. Isang buhay ng pakikidigma, napakaraming nagawa. Pumanaw noong Abril ng taong 477 ng kalendaryong martial arts, sa edad na 181. Pagtatasa ng makasaysayang tauhan, 4. 5 bituin access right sa apoy ng kaalaman, antas 4, personal na tala, mayroon pang 5 asawa. Hay, hindi ko ito kagustuhan. Ngunit ngumingiti ng malapad ang binata, masayang masaya sa loob, iniisip puro babae. Sinong kapatid na babae, lalaki ang nakakaalam ng pangalan ng 5 babae, paki-comment sa ibaba. Pagkatapos mag-isip tungkol sa mga babae at gaman ang pakiramdam, kinuyam ng binata ang kamao at nagtapos, sa huli, sa buhay na ito, naabot ko rin ang Great Grandmaster antas 8. At may 5 pang asawa. Ha! Access rights antas 4, makukuha ko na ang susunod na bahagi ng 3 antas 11 na pamamaraan sa martial arts. Crystal Contemplation Scripture bahagi 3 Natural Breathing Method Advanced na bahagi Star Body Tempering Art Indestructible Golden Body Method Hakbang 2, Indestructible Golden Body, pamamaraan sa pagpapanday ng katawan antas 4, kasama ang lahat ng yugto ng pagsasanay mula antas 4 hanggang 6, katumbas ng direktang pagturo sa landas patungong Grandmaster, ang bahaging ito ng pamamaraan ay hindi lang nagbibigay ng paraan para sanayin ang ikalawang yugto ng Indestructible Golden Body, kundi may dagdag pang isang espesyal na pamamaraan. Mabuti na lang at si Shi Sheng Nengay, disipulo ni Wang He, masasabing iisa ang kanilang pinanggalingan. Madali ko itong may pagpapatuloy.
Ang aking intensyon ng Grandmaster ay nabuo na. Kailangan ko lang dahan-daang pataasin ang halaga ng chi at dugo para maging Grandmaster. Ngunit si Shi Shenning, ang lumikha ng Virtue Accumulation Heavenly King Art, ang dakilang martial ancestor na kilala bilang Eastern Extreme Evil Son sa hinaharap na 10,000 taon, ang landas ba ng Grandmaster ng dalawa ay nasa parehong antas. Tiyak na magkaiba. Iyon ang landas nila, hindi sa akin. Ang landas ng Grandmaster na gusto kong tahakin ay dapat nakabase kay Wang Yi, ngunit lalampas kay Wang Yi. Ang unang layunin ay umabot sa antas 13, o mas mataas pa. Sa ganoong paraan lang magagawa ko ang bagay na kahit si Wang Yi ay hindi nagawa. Mayroon akong antas 11 na mga pamamaraan bilang pundasyon. Ang buong maningning na sibilisasyon ng martial arts sa loob ng 10,000 taon ang magbubukas ng daan para sa akin. Hindi ito ilusyon, hindi rin ito kayabangan. Iyon ang aking hinaharap. Sa mga sandaling ito, may kumpiyansang kinuyam ng binata ang kamao at itinaas ito sa ilalim ng nakakasilaw na sikat ng araw. 5 araw pagkatapos ng graduation exam, ang ama at kapatid na babae ng binatang si Lu Sheng ay nag-aayos pa para sa bagong bahay gamit ang mga parol para maging mas elegante at maaliwalas ang bahay. Habang nakaupo sa mataas na upuan at nagsasabit ng parol, napatawa ang ama ni Lu Sheng, hehe, malapit nang lumabas ang resulta ng exam ni Sheng NHI. Kailangang maghanda ng maayos na selebrasyon. Hindi kalayuan, sa isang bahay sa tabi, tinanong ng asawang lalaki ang babae, mahal, yung bagong kapitbahay sa tabi, nagsasabit ng parol at paputok. Mukhang may masayang okasyon, ano? Nainis naman ang babae at sumagot, HMP. Masayang okasyon. Mula nang dumating sila, walang magandang nangyari. Nagpakita siya ng pagmamataas, iwinasiwas ang kamay, at nagngalit ang ngipin, napakamura ng bahay dito. Kahit sinong pusa o aso na may kaunting pera ay kayang bumili at tumira. Nakakasuka tingnan ang mga mukha nilang mukhang mahirap. Hay nako, probinsyano. Sobrang probinsyano. Pagkalipat pa lang, ang gulo-gulo na. Kaninang umaga, nakasalubong ko pa sa gate, may daladalang mga dalandan na nagkalat sa buong kalsada, hamarang sa daan ng kalahating oras. Hindi ko alam kung tumalsik ba ang katas ng dalandan sa kotse ko. Iniisip ko pa lang, nasusuka na ako. Nakita ng asawang lalaki na medyo masungit ang babae at sinabi, mahal, huwag ka namang masyadong bastos magsalita. Kahit papaano, kapitbahay natin sila. Lumingon ang babae at sumigaw, ano? Asawa kita tapos kumakampi ka pa sa kanila. Biglang may umugang na siyam na busina ng kotse. Kaya nagulat ang babae at napanganga, mabilis na tinakpan ang dalawang tainga. Sino bang bumubusina? Baliw ba? Siguradong yung mahirap na kapitbahay na yun ang gumaganti sa akin. Nakakainis talaga, dahil lang inapakan ko ang ilang dalandan niya. Hintayin mo, tatawag ako ng truck para tabunan ko ang bakuran ng bahay niya. Ang asawa ay may ugaling mainitan ng ulo na parang yelo, at mabangis na parang slaad, habang ang asawang lalaki ay mukhang mas kalmado. Dahan-dahan niyang tiningnan ang plaka ng mga kotse. Biglang tumulo ang pawis niya. Teka, ang plaka ng kotse na ito ay D1. Ito ang kotse ng gobernador ng probinsya. Idinagdag pa ng lalaki, dumating ang gobernador para bumisita. 9 na beses tumunog ang busina, pagbati sa paglitaw ng isang talento sa martial arts. Dumating ang gobernador, siguro dahil sa numero 1 sa martial arts. Ano? Ang numero 1 sa martial arts ngayong taon ay taga Baiyi. At dito pa sa maliit nating subdivision nakatira. Ano bang pinagsasabi mong walang kwenta? Paanong magkakaroon ng numero 1 sa martial arts dito sa maliit nating subdivision? At kung meron man, hindi yung pamilyang probinsya nung bagong lipat na yon. Tumingin ang babae para kumpirmahin, at totoo ngang kotse ng gobernador ng probinsya. Napasabi siya, totoo nga. Umusok na berde ang puntod ng mga ninuno nila. Kailangang makipagkilala agad. Mula sa loob ng bahay,
Ang ama at kapatid na babae ni Lu Sheng ay tumingin palabas at nagtaka rin sa convoy at sa siyam na busina. Ha, Qinghe, bakit may ganito kakilakilabot na convoy na huminto sa harap ng bahay natin? Sa tingin mo, sino ang dumating? Ha, hindi ko po alam. Bakit ako po ang tinatanong nyo, Tay? Sa totoo lang po, kahit dilat ang mata ko, hindi ko alam. Pinapikit nyo pa ako. Paano ko malalaman kung sino? Nang makita ang marangyang convoy na nakaparada sa harap ng kanilang bahay, lumabas ang magulang ni Lu Sheng at si Lu Qinghe. Agad na bumaba ang mga bodyguard mula sa kotse, binuksan ang pinto, at inanyayahan ang nasa loob na lumabas. Pagbukas pa lang ng pinto, narinig na ang boses ng lalaki, pasensya na sa biglaang pagbisita. Ang magulang at kapatid ng binatang si Lu Sheng ay natulala sa pagbati, dahil ito ang unang pagkakataon nilang makaharap ng ganito kaelegante at makapangyarihang tao. Nagpatuloy ang lalaki, maaari ko bang itanong, ito po ba ang tahanan ng numero 1 sa martial arts, si Lu Sheng? Nais kong magpakilala, ako po si Habin Nam, ang gobernador ng probinsya ng Dunning. Ang aking antas sa martial arts ay Grandmaster. Nang marinig na ang dumating ay ang gobernador, at tinawag pa ng gobernador ang kanyang anak na numero 1 sa martial arts, hindi makapaniwala ang ama ni Lu Sheng sa kanyang naririnig at nakikita. Parang sa bahay ng hipon, ano? Numero 1. Si Sheng Nhi ay ang numero 1 sa martial arts. Numero 1. Maging ang ina at kapatid ni Lu Sheng ay hindi naitago ang kanilang kagalakan, lalo na ang kapatid na si Lu Qinghe, na nanlaki ang mga mata at natulala ang bibig. Ang kapitbahay na babae sa tabi na nakikinig sa usapan, nang marinig ang impormasyong ito, ay parang gustong maging bato. Ano? Ang numero 1 ay anak ng mga probinsya nung ito. Agad siyang napahawak sa ulo, napapasabunot, puno ng pagsisisi. HMP. Tapos na. Tapos na talaga. Ano ba tong mga ginawa ko? Bakit hindi ko napansin dati? Sa pagkakataong ito, tapos na. Nawala na ang pagkakataon kong makipaglapit. Paglipat ng eksena kay Lu Sheng, ang binata ay nakaupo at nag-eensayo sa kanyang kwarto. Ang buong katawan niya ay tila nagbago na pagkatapos matanggap ang ikalawang yugto ng Indestructible Golden Body, Kim Fen Biti Huai. Ang kanyang pangangatawan, na dating unti-unting huminto sa pag-unlad, ay nagsimulang lumakas muli ng husto. Ayan, naisip niya, pagkatapos ay kumuha ng tuwalya para panasan ang pawis sa kamay. Biglang tumunog ang telepono, may bagong mensahe. Mabilis na tiningnan ni Lu Sheng ang telepono. Mensahe ito mula kay Qinghe. Nag-text ang kapatid niyang babae, Kuya kong lampa. Naging numero 1 ka sa buong bansa. Numero 1. Numero 1 yan. Hindi niya kinalimutang maglagay ng nakakatawang icon. Kuya, ang daming bisita sa bahay. Bakit hindi ka pa bumabangon? Tulog ka na parang baboy. Bumangon ka na. Tuwang-tuwa pang nag-text ang dalaga. Kuya, nandito pati ang gobernador na Grandmaster. Bakit mo hinahayaang maghintay ang isang Grandmaster sa pagbangon mo? Nagulat ang binata nang mabasa ang text. Nasa bahay namin ang gobernador. Tingnan nga natin. Agad na ginamit ng binata ang kanyang lakas ng isip para madama. Naglabas ang buong katawan niya ng malakas na lilang banal na lakas, mabilis na bomb alert sa buong bahay. Ang aura na ito, si Presidente Siang ba ito? Naramdaman agad ng binata ng detalyado kung gaano karaming bisita ang nasa bahay at ang aura ng bawat isa. Sa tabi ni Presidente Siang ay may isang tao na katumbas din ang chi at dugo, isa ring paparating na Grandmaster na antas 6. At itong isa, ang buong katawan ay chi at dugo na parang hurno ng apoy, na kahit ang isang martial artist antas 6 na ay parang uling lang na inilagay sa dumi sa tabi ng nagliliyab na apoy. Ang malakas na aura na ito ay isang Grandmaster. Sa ibaba, sa sala, masayang nag-uusap ang mga tao. Nang marinig na may ingay sa hagdan, nagsalita ang gobernador, HMPF, HMPF. Mukhang gising na ang ating numero 1 sa martial arts.
Dahan-daang bumaba si Lu Sheng sa hagdan. Magalang na unang nagsalita ang binata, "Pasensya na po, pinaghintay ko kayo." Nang makita si Lu Sheng ng mga matatanda, nagbulungan sila, "Magaling. Napakabata pa pero nagtataglay na ng ganito kalaking lakas at presensya. Parang bukang liwayway na sumisikat pagkatapos ng madilim na gabi. Talagang mahirap hindi humanga." Ang kasunod na alon ay tinutulak ang naunang alon. Nagsalita ang ama ni Lu Sheng para magpakilala, "Sheng Nhi, sa wakas gising ka na. Ito po ang gobernador ng ating probinsya ng Dunning, si Habin Nam. Ito naman po si Mayor Siang Yuhei, ang mayor ng lungsod ng Baihe. Siguro kilala mo na siya." Agad na inilahad ni Lu Sheng ang kamay, "Magandang araw po, Gobernador ha. HMPF. HMPF. Lu Sheng, magaling." Ang biglaang pagbisitang ito ay pangunahin para batiin si Lu Sheng sa pagkamit ng numero 1 marka sa buong bansa, ang pagiging numero 1 sa graduation exam ngayong taon. Hanggang sa mga sandaling ito, tila lutang pa rin ang binata at nagtanong, "Lumabas na po ba ang resulta ng graduation exam?" Sa pangkalahatan, tapos na ang pag-istatistika, kulang na lang ang ranggo ng puntos. Ngunit ang numero 1 pwesto ni Lu Sheng ay sigurado na. Bukod pa rito, iyon ay resulta na hindi pa kasama ang puntos sa kultura at iba pang mga bonus na puntos. Kapag naidagdag na ang lahat ng bonus na puntos, malaki ang posibilidad na mabasag ang pinakamagandang record sa kasaysayan ng graduation exam. Ang nakakagulat na impormasyong ito ay muling nagpatulala sa buong pamilya ni Lu Sheng. Ang ekspresyon ng kapatid niyang gustong lampasan ang kuya ay mukhang nakakatawa at hindi maintindihan. Nagpatuloy ang gobernador, "Tatanggap ko lang ng balita, agad akong pumunta rito. Gusto kong maagang makilala si Lu Sheng." Kasabay nito, bilang kinatawan ng probinsya ng Dunning, nais kong igawad ang ilang karapat-dapat na gantimpala para sa ating numero 1. Ito ay 5 milyong cash na premyo. Bagamat hindi malaki, ito ay tanda ng pagpapahalaga ng probinsya para kay Lu Sheng. At ito naman ang titulo ng isang apartment na mahigit 400 metro kwadrado sa sentro ng Kapitolyo ng Dunning. Bagamat mas maliit kaysa sa bahay ni Lu Sheng, napakaganda ng lokasyon nito. Sa paligid ay maraming propesyonal na pasilidad ng suporta mula sa Martial Arts Association, napakaangkop para sa pamumuhay at pagsasanay ng isang martial artist. Agad na tinanong ng gobernador si Lu Sheng tungkol sa paaralang pipiliin niya. Sa kasalukuyan, ang lakas ni Lu Sheng ay nasa antas 6 na. Malaya kang makakapili ng kahit anong martial arts school sa buong bansa. Nakapag-isip ka na ba kung aling paaralan ang pipiliin mo? Nang marinig ang impormasyong siya ay martial artist antas 6 na, si Lu Qinghe ay parang gustong mag-log out sa mundo, ang buong katawan ay lumulutang. Mabilis na sumagot si Lu Sheng, "Nakapag-isip na po. Ang 7th Sacred Martial Arts University sa kabisera." Kinuha ng gobernador ang isang tumpok ng mga sulat at sinabi, "Oo, iyan din ang naisip ko. Sakto, ang Sacred Martial Arts Hall ay nagpasuyo rin sa akin na iabot ang mga sulat ng rekomendasyon para sa iyo, mula pa sa lahat ng 7 paaralan sa Sacred Martial Arts Hall. Hindi ako papanig kan inuman, hindi na ako magdaragdag pa ng kahit ano. Hayaan mong ikaw mismo ang pumili." Inilatag ng gobernador ang 7 sulat sa harap ni Lu Sheng para pumili siya. Napanganga si Lu Qinghe, hindi makapaniwala. Ang Sacred Martial Arts Hall na hinahangad ng napakaraming estudyante ng martial arts sa bansa, at malaya pa siyang makakapili. Ito ba ay plot ng comics o nobela? Tiningnan ni Lu Sheng ang 7 sulat sandali. Pagkatapos, kinuha niya ang lahat ng sulat at tiyak na nagpa siya, "Kung ganoon, ito ang pipiliin ko. 7th Sacred Martial Arts University, Kindi." Hawak ng binata ang sulat mula sa paaralang pinili niya, na may determinasyon sa mga mata. Naisip ng gobernador, noong una, akala ko pag-iisipang mabuti ni Lu Sheng. Hindi ko inaasahan na ganito kakakaiba ang paraan niya ng pagpapasya.
Ang 7 Sacred Martial Arts Universities ay itinayo batay sa pamana ng mga martial saints. Ang 7th Sacred Martial Arts University, bagamat medyo manipis ang pundasyon, ang mga guro nito ay hindi naman mas mababa kaysa sa ibang mga paaralan. Ang credit points sa Sacred Martial Arts University ay mas mahigpit. Kakailanganin mo ng isang mataas na antas na melee weapon. Kapag nakapili ka na ng espesyalidad sa melee weapon, tawagan mo lang ako. Ang melee weapon na mas mababa sa antas 6, personal akong pipili at ireregalo sa iyo, bilang pagbati sa pagiging numero 1 ni Lu Sheng. Inabutan ng gobernador si Lu Sheng ng isang card. Kinuha ng binata ang card, iniisip, ang antas 6 na melee weapon, kahit ang pinakamura ay hindi mura. Ngunit ang pagtanggi sa kabutihang loob ng isang gobernador na kasabay nito ay isang napakalakas na martial artist na antas grandmaster ay tiyak na isang napakabastos na kilos. Kung gayon, maraming salamat po, Gobernador ha. Pagkatapos ng lahat, tumayo na ang lahat para magpaalam. Sige, pasensya na sa abala ngayon, hindi na kami magtatagal pa. Pangunahin, si Bin Nam, nang marinig na ang probinsya ng Duningko ay nagkaroon ng isang dragon child, talagang sobrang nasabik, mahirap pigilan. Sana maunawaan ninyo. Iwinasiwas ng ama ni Lu Sheng ang kamay, walang anuman. Walang anuman. Agad pagkatapos, hinatid ni na Lu Sheng at ng kanyang ama si Gobernador Ha palabas. Hindi na itago ng ama ni Lu Sheng ang saya sa kanyang puso, kinuyam ang kamao, nagdiwang. Sumigaw ang ama ni Lu Sheng, haha. Talagang karangalan ng mga ninuno. Karangalan ng mga ninuno, ang ating pamilyang Lo, sa wakas dumating din ang araw na ito. Pagkatapos, sinabihan pa niya ang asawa, bilisan mo, bumili ka pa ng karne at gulay. Mamayang gabi, magdiriwang tayo ng bonggang-bongga. Sa ibang lugar, may isang taong hawak ang file ni Lu Sheng at tinitingnan ito. Medyo interesante. Sa isang lugar na madilim ang ilaw, sumagot ang isang lalaki, oh. Nagawa niyang makuha ang interes mo. Kahanga-hanga nga, siguro magiging kaiba ng kaunti ang taong ito.